Hay naku ma, napakahirap talaga kapag ikaw lang ang kumakain at pumapasok sa opisina araw-araw. Nakakadrain ng utak, nakakadrain ng energy. Malakas na parinig ni Irene na sadyang inilakas ang boses upang umalingaw-ngaw ito sa buong kabahayan, lalo na sa direksyon ng maliit na silid sa silong na katabi lang ng kusina. Pero syempre, kailangan magtiis para may maiambag sa bahay na to. Hindi tulad ng iba dyan na walang ginagawa kundi magkulong sa kwarto, humilata at mag-abang lang ng rasyon ng pagkain mula sa mga taong talagang nagpapakahirap magtrabaho. Sinabi mo pa, Irene ko, napakasipag mo talagang bata, napakaswerte ng anak kong si Jay sa'yo. Wika ni Aling Teresa habang hinahaplos ang balikat ni Irene. Pagkatapos ay lumingon siya ng masama sa saradong pinto ng silid ni Elena. Swerte nga ng batang yan dyan sa loob. Libre ang tulog, libre ang kain, libre ang kuryente, libre ang lahat. Akala mo naman ay may patutunguhan ng buhay. Noong araw, ang mga kabataan lumalabas para maghanap ng trabaho. Yang si Elena, magmula nang makatapos ng kolehiyo, parang naging dekorasyon na lang sa bahay na to. Isang taon na siyang walang silbi. Sa loob ng madilim na silid na iyon, walang pakialam si Elena sa mga salitang naririnig niya sa labas. Nakaupo siya at nakaharap sa 3 dambuhalang 4K monitor. Ang screen niya ay puno ng mga linya na makukulay na letra na hindi maiintindihan ng normal na tao. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na pumipindot sa mechanical keyboard. Bilang isang senior software engineer para sa isang dambuhalang tech firm sa United States. Si Elena ay sumasahod ng ₱250,000 buwan-buwan, malinis at wala ng kaltas. Ngunit para sa kanyang ina at hipag, siya ay walang trabaho. Dahil hindi siya sumasakay sa MRT tuwing umaga, hindi siya nakasuot ng blazer at higit sa lahat, hindi siya umaalis ng bahay. Para sa kanila, ang trabaho ay kailangan may pisikal na opisina at boss na sumisigaw sa iyo. Ang pagtatrabaho sa harap ng computer ng nakapajama ay katumbas lamang ng paglalaro ng computer games. Bumukas muli ang pinto ng bahay at sa pagkakataong ito, iniluwal nito si Jay. Bakas ang labis na pagod sa mukha ni Jay. Bilang isang supervisor sa isang logistics company, sumasahod siya ng $65,000 kada buwan. Ngunit sa hirap ng buhay at sa dami ng luho ng kanyang asawa, tila ba hindi sapat ang perang ito. Habi, salamat naman at nandito ka na. Patakbong lumapit si Irene kay Jay. Binalot ang kanyang mga braso sa leg nito na tila ba isang tapat at mapagmahal na asawa. Alam mo, Habi, sobrang pagod ako ngayon sa opisina. Maraming pinagawa si boss. Tapos pag-uwi ko rito, sumasakit lang ang ulo ko dahil may nakikita akong batugan nang walang ginagawa kundi mag-aksaya ng kuryente. Napabuntong hininga si Jay. Tinignan niya ang saradong pinto ng kwarto ni Elena. Alam ni Jay ang katotohanan, na ang bunso niyang kapatid ay sumasahod ng halagang kahit kailan ay hindi niya maaabot. Irene, pakiusap naman. Mahinahong sabi ni Jay habang inaalis ang bag sa kanyang balikat. Huwag mo naman pagsalita ng ganyan si Elena. Nagtatrabaho ang kapatid ko. Hindi lang pareho ng sa iyo, ng sa akin ang klase ng trabaho, pero nagpupuyot din siya sa loob. Agad na humalukip-kip si Irene at umirap ng napakataas. Nagtatrabaho? Saan? Sa computer? Hobby. Huwag mo nga akong patawanin. Baka nanonood lang yan ng mga Korean drama o naglalaro ng kung ano-anong games. Kung totoong nagtatrabaho yan, bakit hindi natin nakikita ang sumusweldo? Bakit hindi siya nag-aabot ng pera kay mama para sa kuryente at pagkain? Isang malaking zero ang ambag niyan dito. Jay, tama ang asawa mo! Sumingit si Aling Teresa na may dalang platito ng mani. Huwag mo nang ipagtanggol ang kapatid mo. Buti pa si Irene. Kahit maliit ang sahod bilang office staff, linggo-linggo ay nag-aabot sa akin ng 2,000 piso.
para sa grocery. Ang kapatid mo, kahit barya, wala. Kung hindi ko pa siya rasyonan ng pagkain, baka mamatay na yan sa gutom dyan sa kwarto niya. Hindi na lang kumibo si Jay. Yumuko siya, dala ang isang napakabigat na sikreto na unti-unti nang pumapatay sa kanyang sariling bulsa at dignidad. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit bago pa man sila magpakasal ni Irene, pinakiusapan niya si Elena na huwag ipagsabihan tungkol sa kanyang sweldo. Ngayon, nakikita na ni Jay ang sagot, ngunit wala siyang lakas ng loob na baguhin ang takbo ng buhay niya. Siya ay gipit, underdesaya, at patuloy na nagigipit sa bawat araw na lumilipas. Tahimik na kumatok si Jay sa kwarto ni Elena. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakaharap sa maliwanag na screen. Ang mukha ni Elena ay kalmado. Elena, pasensya ka na sa ingay sa labas ha. Bulong ni Jay habang nakatayo sa may pinto. Tumingin si Elena sa kanyang kuya at kumiti ng banayad. Walang problema, Kuya Jay. Sanay na ako. Kumain ka na ba? Magpahinga ka na, mukhang pagod ka sa biyahe. Oo. Kakain na kami. Pasensya ka na talaga. Muling paumanhin ni Jay bago isara ang pinto. Bago natin ipagpatuloy, manghihingi lang po ng suporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot na po ang subscribe button at pakipindot din ang notification bell. Pa-like and share na rin ang video para mas marami pang makanood. Kasalukuyan naglalagay ng mapula-pulang lipstick si Irene sa harap ng salamin sa kanilang kwarto nang pumasok si Jay. Jay, kailangan ko ng credit card. Biglang basag ni Irene sa katahimikan. Napabangon si Jay. Ano? Credit card? Irene, kapos na nga tayo sa mga bayarin, mag-a-apply ka pa ng credit card? Humarap si Irene, bit-bit ang kanyang branded na bag na kahit peke ay pinagpipilitan niyang tunay. Ano ka ba naman, Jay? Nakakahiya na sa opisina. Yung mga office mates ko kapag lumalabas kami para magkape o kumain, card ang nilalabas. Ako lang ang nagbibilang ng barya sa harap ng counter. At saka, mas madali ring mamili ng grocery kapag may card, di ba? May cash naman, Irene. At saka, supervisor lang ako. Sahod ko ay sakto lang para sa atin. Mahinaong sagot ni Jay. Supervisor ka, pero bakit wala kang credit card na may malaking limit? Bulyaw ni Irene habang dinuduro si Jay gamit ang kanyang hintuturo. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko? Na hindi mo ako kayang buhayin ng karangyaan? Mag-apply ka ng credit card, Jay. Gusto ko yung platinum. Para hindi ako napapahiya sa mga boss ko kapag nililibre ko sila ng kape. Napayo ko si Jay. Gusto man niyang sabihin kay Irene na ang kapatid na si Elena ang siyang sumasahod ng malaki kaysa sa kanya. Pero natatakot siya. Hindi niya magawa. Kapag nalaman ni Irene na ang palamunin na kapatid ay isang lihim na milyonarya, tiyak na magtatanong ito kung magkano ang sahod ni Jay. At kapag nalaman ni Irene kung gaano kalaki ang agwat ng sahod ni Jay kay Elena, tuluyan ang mawawalan ng mukha si Jay sa sarili niyang asawa. Lalong yuyurakan ni Irene ang kanyang pagkalalaki. Ayaw niyang mabuking na sa kanilang mag-asawa. Sila talaga ang maliit ang sinasahod kumpara sa kapatid niyang nakapambahay lang. Makalipas ang isang linggo, Irene, rejected ang mga application ko sa bangko dahil bago pa lang ako sa posisyon ko. Hindi madaling ma-approve sa platinum. Pagsisinungaling niya upang isalba ang kanyang pride. Aba, gawin mo ng paraan! Sigaw ni Irene. Kung hindi, isasumbong kita kay mama. Sasabihin ko na pinapabayaan mo ako. Walang nagawa si Jay. Noong gabing iyon, matapos masigurong tulog na ang kanyang ina at si Irene, dahan-dahan siyang bumaba sa silid ni Elena. Kumatok siya ng napakahina.
Binuksan ni Elena ang pinto. Nakita niya ang kanyang kuya na tila ba basta ng daigdig sa sobrang lungkot ng mukha. Kuya Jay, bakit gising ka pa? Tanong ni Elena. Elena. Pabulong na panimula ni Jay. Hindi makatingin ng diretso sa kapatid. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Ano yun? Pasok ka. Anyaya ni Elena. Umiling si Jay at nanatili sa may pintuan. Dito na lang. Baka magising si Irene. Elena, gipit na gipit ako. Gusto kasi ni Irene ng credit card. Para daw sa trabaho niya. Panlibre sa mga boss. Pero alam mo namang hindi ako ma-approve sa malaking limit. Pwede mo ba siyang gawa ng supplementary card sa account mo? Naningkit ang mga mata ni Elena. Ngunit pinanatili niya ang kanyang banayad na boses. Supplementary card sa Platinum Visa ko, kuya? Oo, Elena. Pakiusap. Halos magmakaawa si Jay. Kahit lagyan mo lang ng limit para lang tumahimik na siya sa bahay na to. Ako magbabayad sa iyo ng bawat sentimo na gagamitin niya buwan-buwan. Hindi kita hayaang magbayad para sa kanya. Mag-overtime ako araw-araw. Mabayaran lang kita. Tinignan ni Elena ang kanyang kuya. Nakita niya ang labis na pagod, ang takot at ang unti-unting pagdurog ng dignidad nito dahil sa isang ambisyosang babae. Naisip ni Elena na ito ang perpektong pagkakataon upang simulan ang kanyang plano. Sige kuya. Sagot ni Elena, sabay ngiti. Gagawan ko si Irene ng supplementary card. Ipapadala ko na lang sa bangko ang request bukas. Lumiwanag ang mukha ni Jane. Salamat Elena. Maraming salamat talaga. Hulog ka ng langit sa akin. Huwag kang mag-alala. Walang makakalam na sa iyo ang account na to. Wala nga naman kuya. Tugon niya. Nang isara ni Elena ang pinto, kinuha niya ang kanyang telepono at tinignan ang kanyang banking app. May maitim na plano nang nabubuo sa kanyang isip. Isang umaga bago pumasok sa trabaho si Irene, iniabot sa kanya ni Jay ang isang makintab na kulay pilak na card na may tatak na platinum. Habi? Platinum card? Halos tumalon sa tuwa si Irene. Sabay hinalikan ng card. Seryoso ba to? Ang yaman mo naman pala eh. Sabi ko na nga ba, malaki ang sahod mo, billing supervisor. Bakit mo pa ito nililihim sa akin? Napilitang umiti si Jay. Nilunok ang kanyang sariling laway dahil sa kaba at hiya. Para sa'yo yan, Irene. Gamitin mo na maayos. Siyempre naman. Ako na ang reyna sa opisina ngayon. Mayabang na sagot ni Irene habang isinisilid ang card sa kanyang bag. Wala siyang kaalam-alam na ang card na hawak niya ay nakakabit sa account ng tinatawag niyang batugan at palamunin. Isang buwan matapos makuha ang credit card, tuluyan ang nilamon si Irene ng kanyang kayabangan. Sa tuwing kasama niya ang kanyang mga office mates sa mga sikat na coffee shop sa Makati, kanyang inilalapag ang platinum card sa counter ng may tunog. Ako na ang magbabayad ng kape ng lahat. Isang bagsakan na lang dito sa card ng asawa ko. Platinum yan. Hindi na uubusan ng laman. Tabang na pag-anunsyo ni Irene sa harap ng kanyang mga kasamahan. Naku Irene, ang swerte mo talaga kay Jay. Hindi lang gwapo, napakayaman pa. Iba talaga kapag supervisor ng malaking kumpanya. Siyempre naman, hindi tulad ng pamilya na lalo na yung kapatid niyang palamunin sa bahay na walang ginagawa kundi nakatitig sa computer. Sagot ni Irene habang humihigop ng kanyang mamahaling kape. Hindi lang kape ang pinagkakaabalahan ni Irene. Bumili rin siya ng mga bagong damit, mamahaling sapatos, at madalas niyang ilibre ang sarili niyang pamilya, ang kanyang nanay at mga kapatid, sa mga mamahaling restaurant tuwing Sabado at Linggo. Ang kanyang katwiran, pera naman ang asawa niyang ginagastos niya. Ngunit sa kabilang banda,
Si Jay ay unti-unti nang pinapatay ng kanyang sariling asawa. Isang gabi, pumasok si Jay sa kwarto ni Elena matapos makuha ang buwanang bill mula rito. Inilapag ni Elena ang papel na naglalaman ng kabuuang nagastos ni Irene. 45,000. Kuya, ito ang nagastos ni Irene para sa buwang ito. Mahinahong sabi ni Elena habang nakatingin sa kanyang kuya na halos manghina ang mga tuhod. Oh, apat na 5,000? Nanginginig ang boses ni Jay. Saan naman niya gagamitin ng ganito kalaking pera sa loob ng isang buwan? Karamihan ay mula sa mga coffee shop, mga kainan sa labas, at mga department store sa Makati. Simpleng sagot ni Elena. Kuya Jay, sigurado ka bang kaya mo pa? Kaya ko pa, Elena. Isisend ko sa account mga 45,000 ngayon din. Sagot ni Jay, habang nanginginig ang mga daliri sa pag-transfer ng pera gamit ang kanyang telepono. Dahil 65,000 lang ang sahod ni Jay, nang ibayad niya ang 45,000 kay Elena para sa luho ni Irene, 20,000 na lang ang natira sa kanyang bulsa. May amortization pa siyang babayaran, SS loan at iba pang bayarin. At kapag ibinawas pa rito ang kanyang sariling pamasahe at pagkain sa trabaho, halos wala nang matitira pa sa kanyang sarili. Sumunod na hapon, lumabas si Elena sa kanyang kwarto para kumuha ng isang basong malamig na tubig sa kusina. Pagbukas niya ng pinto ng ref, may nakita siyang isang supot ng sariwang ubas na nakalagay sa gitna ng estante. Kumuha siya ng 3 pirasong ubas at isusubo na sana ito. Hoy! Bitawan mo yan! Isang marahas na kamay ang humablot sa supot ng ubas mula sa ref, kasabay ng malakas na pagtampal sa kamay ni Elena. Si Irene yon, kabababala ng hagdan na tumuusok ang ilong sa galit. Ang kapal naman na mukha mong kainin ang pinamili ko. Sigaw ni Irene habang inilalayo ang mga ubas kay Elena. Pera ko ang pinambili ko dyan. Para sa amin ni Jay, wala kang karapatang hawakan o kainin yan. Palamunin. Napatitig si Elena kay Irene. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. 3 piraso lang ng ubas yan. At saka, sa ref ng bahay na ito nakalagay. Katwiran ni Elena. Kahit 1 piraso pa yan, hindi ka nagambag ng pambili dyan. Kaya wala kang karapatang kumain. Matalak na bulyaw ni Irene. Sabay baling kay Aling Teresa na noon ay kapapasok lang ng kusina. Mama, tinan mo nga tong anak mo. Wala nang ang trabaho, magnanakaw pa ng pagkain sa ref. Akala mo kung sino may karapatang mag-ref, hindi naman nag-aambag ng grocery. Elena naman. Pagsang-ayon agad ni Aling Teresa habang nakasimangot sa anak. Mahiya ka naman sa hipag mo. Pera niyang pinambili dyan. Huwag kang basta-basta kumukuha ng hindi sayo. Dito na sinamantala ni Irene ang kanyang pagmamataas para magpasimuno ng bagong panuntuan. Dahil dyan, Ma, simula ngayon, kailangan na magambag ng bawat isa para sa grocery. Deklara ni Irene na may kasamang mayabang ng ngiti. Ang mga walang ambag, walang karapatang kumain ng kahit na ano rito sa bahay. Jay! Jay, bumaba ka nga rito. Agad na bumaba si Jay mula sa itaas. Nagtataka sa sigawan. Irene, Ma, ano namang gulo to? Jay, nagpasya na ako. Matigas na sabi ni Irene habang nakataas ang kilay. Simula ngayon, may kanya-kanya na tayong share sa grocery. Ang share natin ay 10,000 piso at kailangan mag-ambag din ng kapatid mong palamunin ng 10,000 para patas. Kung hindi siya makakapagbayad, huwag mong pakainin dito. Napatingin si Jay kay Elena, pagkatapos ay kay Irene na may hawak na supot ng ubas. Napasapos si Jay sa kanyang bulsa. Ang natitirang pera sa kanyang pitaka ay 5,000 piso na lamang dahil kakabayad lang niya ng credit card bill ni Irene kay Elena. Irene, baka pwedeng 5,000 muna maibigay ko ngayon para sa share natin.
Pakiusap ni Jay habang nakayuko sa hiya. Gipit lang talaga ako sa mga bayarin. Sa sabong ito. Ano? Supervisor ka pero 5,000 lang ang maiaambag mo sa grocery natin? Reklamo ni Irene. Sabay irap kay Jay. Napakakuripot mo naman. At ikaw naman, Elena? Sigaw ni Irene patungo kay Elena na tahimik na nakatayo. Mahiya ka naman. Ang kuya mo halos hindi na natutulog dahil sa pagpapakamatay sa overtime. Tapos 5,000 na lang ang natira sa kanya dahil pinapakain ka pa rito. Kung nag-aambag ka rito, hindi sana gipit ng asawa ko. Oo nga, Elena. Sumingit si Aling Teresa. Kalahati na nga lang ang naiaambag ng kuya mo sa grocery ngayon dahil gipit siya. Tapos ikaw, wala pa rin ibinibigay. Kung may trabaho ka lang tulad ni Irene, sana hindi nahihirapan ang kuya mo. Tahimik lang si Elena. Tinignan niya ang kanyang kuya na halata ang labis na hiya at pagod. Ngumiti si Elena ng dahan-dahan. Alam na alam niya ang dahilan kung bakit nagpapakamatay sa overtime ang kanyang kuya at nagigipit sa pera. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa supplementary card ni Irene na wala nitong habas na winawalda sa araw-araw. Sige. Dahan-dahang sabi ni Elena habang nakatitig kay Irene. Mabutit na intindihan mo. Asik ni Irene habang isinisilid ang supot ng ubas sa pinakaitaas na bahagi ng ref. Mula ngayon, walang hahawak nito kundi ako. Nang magsara ang pinto ng ref, dahan-dahan naglakad si Elena pabalik sa kanyang silid. May napakalamig na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang telepono. Ang bawat pangahamak ni Irene ay unti-unti nang naglalapit dito sa kanyang sariling pagbagsak. Hindi pa lumilipas ang 1 linggo matapos ang gulo sa ref, nakahanap na naman ng bagong pagkakataon si Irene para lalong gipitin si Elena. Isang gabi, tinawag niya ang buong pamilya para sa isang emergency meeting sa sala. May hawak na pirasong papel si Irene na may pamagat na Home Financial Agreement o kasunduan sa mga gastusin sa bahay. Dahil lahat tayo ay nakatira sa isang bubong, nagbasya ako na kailangan natin magkaroon ng formal at patas na hatian sa mga bayarin. Panimula ni Irene habang nakataas ang kanyang kilay at nakatitig ng masama kay Elena. Hindi pwedeng si Jay at ako lang ang pumapasa ng kuryente, tubig, internet at hulog sa bahay buwan-buwan. Samantalang may isang tao rito na parang reyna kung gumamit ng kuryente sa kanyang kwarto. Inilapag ni Irene ang papel sa lumang lamesa, eksakto sa tapat ni Elena. Kuryente, tubig, internet at amortization ng bahay. Hahatiin natin ito sa 3 bahagi. Jay and I will pay 1 part. Si Mama ang 2nd part na kami rin naman ang sasagot para sa kanya. At si Elena ang magbabayad na natitirang 1 bahagi. Ang share mo, Elena, ay 20,000 kada buwan. Deklara ni Irene na may kasamang mapang-aping ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Halos mapatayo siya sa kanyang upuan. Irene, sobra naman yan. Paano magbabayad si Elena ng ganyang kalaking halaga? Wala siyang trabaho? Putol ni Irene, sabay halakhak ng malakas. E di maghanap siya ng trabaho. Hindi pwedeng habang buhay siyang palamunin dito. Kung hindi niya kayang magbayad ng bawat buwan ng share, ibig sabihin lang niya na wala siyang karapatang tumira at matulog sa bahay na to. Tumingin si Aling Teresa sa papel at sumang-ayon din sa manugang. Tama si Irene J. Malaki nga ang kapatid mo. Hindi pwedeng habang buhay siyang nakaasa sa atin. Kung ayaw niyang magbayad, umalis siya rito. Marami namang boarding house dyan sa labas na mura. Narinig ni Elena ang bawat salita. Tumingin siya sa papel na nakalatag sa mesa. Napakagandang biro nito para sa kanya. Ang totoong kuryente, 8,000. Tubig, 1,500. Internet para sa kanyang trabaho, 3,500. At higit sa lahat, ang buwan ng amortization ng hulog sa bahay ay 45,000. Ay buong-buong binabayaran ni Elena buwan-buwan
sa pamamagitan ng automatic debit mula sa kanyang sariling bank account. Si Jay at Irene ay nag-aambag lamang ng kalahati ng grocery na sila rin naman ni na Aling Teresa ang halos umuubos. Ngunit ngayon, dahil sa katusuhan ni Irene, pinagbabayad pa si Elena ng karagdagang 20,000 para sa mga bills na siya naman talaga ang orihinal na nagbabayad ng buo. Elena, huwag mo nang pirmahan yun. Bulong ni Jay. Labis na ang hiya ni Jay sa kanyang kapatid. Alam niya na kung hindi dahil kay Elena, matagal lang na foreclose ng bangko ang bahay na tinitirhan nila. Ngunit dahan-dahang kinuha ni Elena ang panulat. Humarap siya kay Irene na may kalmado at napakalamig na mukha. Walang problema. Banayad na sabi ni Elena. Pipirmahan ko to. Mabilis siyang pumirma. Magaling. Tuwang-tuwa si Irene habang mabilis na hinahablot ang papel mula sa mesa. Siguraduhin mo lang na bago sumapit ang katapusan ng buwang ito ay may 20,000 piso ka na. Kundi, ako mismo magtatapon ng mga gamit mo sa labas ng bahay na to. Sige. Tipid na sagot ni Elena. Dapat lang. Kundi, mag-empake ka na. Asik ni Irene bago tumayo at masayang pumasok sa kanilang kwarto upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang mga branded na kagamitan. Nang maiwan sina Elena at Jay sa sala, lumapit si Jay sa kanyang kapatid. Lugmok na lugmok ang mga balikat. Elena, patawarin mo si kuya. Mahinang bulong ni Jay habang may luhan dahan-dahang gumigilid sa kanyang mga mata. Wala akong kwentang kuya. Inahayaan ko lang silang gawin to sa'yo. Hindi gumalaw si Elena. Hindi niya tinapik ang balikat nito at hindi rin siyang umiti. Sa halip, tinignan niya lamang si Jay ng napakalamig. Pagod na siya sa paulit-ulit na paghingi nito ng tawad habang wala naman itong ginagawa para baguhin ang sitwasyon. Nagsasawa na siya sa pagpapanggap nito na siya ang biktima samantalang hinahayaan naman niyang tapakan sila ni Irene. Sige na kuya. Malamig na sabi ni Elena. Walang kahit na anong emosyon sa kanyang boses. Magpahinga ka na. Nang makabalik si Elena sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang computer at tinignan ang kanyang bank account na may milyon-milyong ipon. Pagkatapos ay tinignan niya ang kasunduan ng kanyang pinirmahan. May dahan-dahang plano na siyang inihahanda. Hindi pa lumilipas sa 3 linggo matapos mapermahan ang kasunduan, tuluyan nang nawalan ng pasensya si Irene. Araw-araw, binabantayan niya ang bawat kilos ni Elena. Nag-aabang ng kahit na anong maliit na pagkakamali upang magamit na dahilan para patalsikin to. Tuwing katapusan ng buwan ng usapan para sa 20,000 na share ni Elena. Ngunit 5 araw pa bago ang takdang petsa, sinimulan na ni Irene ang kanyang pag-aatake. Isang hapon, habang wala si Jay dahil pumasok sa kanyang overtime shift sa opisina, hinarap ni Irene si Aling Teresa sa kusina. Ma, nagtataka talaga ako dyan sa anak mo. Panimula ni Irene habang naguhugas ng kanyang mamahaling baso na binili gamit ang card. Malapit ang katapusan ng buwan pero wala man lang ako nakikitang kilos sa kanya na naghahanap ng trabaho. Paano siya magbabayad ng 20,000? Baka sa huli tayo na naman ang mag-aabono para sa kanya. Napatigil sa pagwawali si Aling Teresa. Ano ba ang gusto mong gawin natin, Irene? Pinirmahan na niya ang kasunduan. Ma, para rin naman to sa kabutihan niya. Malambing, ngunit puno ng katotohanan ng boses ni Irene. Hanggat nandito siya sa bahay, magiging kampante lang siya. Nakaasa sa libreng tirahan at pagkain. Kung gusto talaga nating matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at maging kapaki-pakinabang na tao, kailangan na nating paalisin si Elena rito ngayon din. Kapag naramdaman niya ang hirap ng buhay sa labas, mapipilitang magtrabaho yan. Kahit bilang kahera o tendera sa mall. Napaisip si Aling Teresa. Sa kanyang paniniwala, tama ang kanyang paboritong manugang. Sa bagay, may punto ka, Irene. Masyado nga siyang nasanay na may masisilungan ng libre. Sige, kakausapin ko siya mamaya pag-uwi ni Jay.
Nako, huwag na ma. Huwag mo nang hintayin si Jay. Alam mo naman yung anak mo masyadong malambot ang puso sa kapatid niya. Kaya mo na. Ako nang kakausap kay Elena ngayon din para hindi ka na ma-stress. Presinta ni Irene na may masamang ngiti. Agad na naglakad si Irene patungo sa kwarto ni Elena sa silong. Hindi na siya kumatok. Marahas niyang isinalpak ang ekstrang susi sa doorknob. Pinihit ito at pabalagbag na itinulak ang pinto. Kasalukuyan nakatutok si Elena sa kanyang mga screen habang mabilis na nagtatype ng mga program sa computer. Pagkarinig sa marahas na pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang headphone at lumingon kay Irene. Hoy Elena! Tapos nang maliligayang araw mo sa bahay na to. Sigaw ni Irene. Walang pasabali siyang lumapit sa cabinet ni Elena. Binuksan ito ng marahas at nagsimulang hakutin ang mga pambahay na damit ni Elena. Pabalagbag niya itong itinapon sa sahig ng kwarto. Irene, anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Malamig na tanong ni Elena. Nanatili siya nakaupo sa kanyang upuan. Walang kahit na anong bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Hindi ba halata? Pinapalayas ka na rito. Ngayon din. Bulyaw ni Irene habang patuloy na nagtatapon ng mga damit sa sahig. Ayoko nang makakita ng batugan at palamunin sa bahay na to. Sabi mo may trabaho ka sa computer, pero 5 araw na lang bago ang bayaran, wala ka pa rin maipakitang pera para sa share mo. Huwag mo na kaming hintayin na singilin ka. Lumayas ka na ngayon din. Lumabas si Elena sa kanyang silid at nakita ang kanyang ina na si Aling Teresa na nakatayo sa may sala. Nakasandal ito sa dingding, nakakrus ang mga braso at umiiwas ng tingin sa kanya. Ma, tawag ni Elena sa kanyang ina. Tinitiyak kung may natitira pang kahit kaunting pagmamahal ito para sa kanya. Sumasang-ayon ba kayo rito? Papalayasin niyo ako sa sarili nating bahay? Bumuntong hininga si Aling Teresa at tumingin ng malamig sa kanyang anak. Elena, para rin naman ito sa kabutihan mo. Matuto kang mamuhay ng mag-isa sa labas. Huwag kang palaging nakaasa sa amin at sa kuya mo. Huwag kang babalik dito sa bahay na ito hanggat wala kang may papakitang disenteng trabaho at sariling sahod. Natahimik si Elena. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Walang bakas ng panghihinayang o lungkot sa kanyang mukha. Pagkatapos ng 1 taon ng pang-aapi at pagtitiis sa bahay na to, sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang hinihintay. Isang napakalamig at mahiwagang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige. Dahan-dahang sagot ni Elena. Aalis ako ngayon din. Mabuti naman at alam mo kung paano mahiya. Halakhak ni Irene habang kinukuha ang maleta ni Elena mula sa ilalim ng kama at inihagis ito sa sahig. Bilis naman pag-iempake. At huwag mo nang tangkay na humingi ng tulong sa asawa ko. Tahimik na iniligpit ni Elena ang kanyang mga kagamitan. Isa-isa niyang inilagay sa kahon ang kanyang 3 dambuhalang screen, ang kanyang mamahaling computer at ang kanyang mga personal na gamit. Sa loob ng 30 minuto, handa na ang kanyang 2 malaking maleta at mga kahon. Binuhat niya ang kanyang mga gamit palabas ng pinto ng sala. Sinalubong siya ng mapanghamak na tingin ni Irene na nakatayo sa may pintuan habang nakapamiwang. Huwag ka nang babalik dito ha. Baka mamaya mamalimos ka sa amin kapag nagutom ka sa labas. Sigaw ni Irene. Marahas na isinarado ni Irene ang pinto sa likod ni Elena. Sapato pang yumanigan dingding ng bahay. Nakatayo si Elena sa gilid ng kalsada sa tapat ng kanilang bakuran. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at mabilis na nag-book ng isang pribadong sasakyan. Maya-maya lang, dumating ang sasakyan. At ang kanyang destinasyon ay ang kanyang biniling condo unit sa BGC. Isang lugar na kahit sa panaginip ay hindi kayang marating o maapakan ni Irene. Habang umaandar ang sasakyan palayo, muling kinuha ni Elena ang kanyang telepono. Binuksan niya ang banking app at tinanggal ang lahat ng auto-debit deduction ng kuryente, tubig at internet.
3 araw pa lamang ang nakalilipas simula nang itaboy nila ang itinuturing nilang palamunin. Para kay Elena, ang makawala sa bahay ay isang pagkakataon upang huminga ng maluwag. Sa wakas, bulong niya habang nakahiga sa sofa. Wala nang nangingialam, wala nang putak ng putak. Sa kabilang banda, si Irene ay nagpapasikat na naman sa coffee shop. Sa isang sikat na coffee shop, pinalibutan siya ng kanyang mga office mates. Gusto niyang maging bida. Gusto niyang ipakita ang kanyang status. In-order niya ang lahat ng mamahaling pastries at espresso. Nang dumating ang bill, inilabas niya ang platinum card na ibinigay sa kanya ng asawa. Inilapag niya ito sa marble counter na may kumpiyansa. Sadyang pinapatunog ang pagkakadapo ng plastik para marinig ng mga nasa likuran. Inilapat ito ng barista sa terminal. Walang hudyat ng tagumpay. Ang beep ay hindi masigla. Sorry ma'am. Hanang barista. Decline po. Kumunot ang noo ni Irene. Humahalakhak ng pilit. What? Baka mali ang kaskas mo. Ulitin mo. Beep, beep. Decline pa rin po, ma'am. Invalid or black po siguro. Ang salitang yun ay tumama kay Irene na parang sampal. Ang lahat ng kanyang office mates ay natigilan. Ang boses sa loob ng shop ay tila naglaho. Napalitan ng mga mapanuring tingin ng mga taong nakapila. Ang kanyang katrabahong si Tess ay bumubulong sa kasama. Ay, baka na max out na? Akala ko ba? Ang kahihiyang naramdaman niya ay hindi mabayaran ng kahit na anong pera. Ang bawat sentimong inilalabas niya mula sa kanyang pitaka, pinagtagpi-tagpi mula sa mga barya at maliliit na bill, ay tila bawat piraso ng dignidad na nalalaglag sa sahig. Ramdam na ramdam niya ang titig ng lahat. Umalis siya nang hindi tumitingin sa likod, bit-bit ang bigat ng pagbagsak ng kanyang persona. Pag-uwi niya ng bahay, hindi na siya nagpahinga. Sinalubong niya si Jay nang may galit na tila sasabog ang kanyang dibdib. Jay, anong klaseng card yan? Napahiya ko sa mga boss ko. Ayusin mo yan. O baka gusto mong bawiin ko lahat ng tiwala ko sa'yo. Si Jay, na nakaupo sa hapag ay nanatiling tahimik. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay. Alam niya kung bakit hindi gumana ang card. Alam niyang si Elena ang nagmamayari nito. At alam niya sa pag-alis ng kanyang kapatid na wala na rin ang kanilang proteksyon. Pero sa halip na sabihin ang totoo, pinili niyang magkunwari. Irene, pasensya na. Baka may system maintenance lang ang bangko. Gagawan ko ng paraan bukas. Tatawagan ko ang bank manager ko. Nang makalabas si Irene para magluto, mabilis na nagtungo si Jay sa banyo. Inilabas ang kanyang phone at nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadayal ang numero ni Elena. Hello, Elena? Si Kuya to. Pabulong na sabi ni Jay. Ano na naman? Malamig na sagot ni Elena. Elena, please. Alam kong galit ka pero huwag mong ipapaputol ang auto-debit sa Meralco at tubig. Alam kong ikaw ang nagbabayad nun. Please, nakikiusap ako. Mababayaran kita, promise. Huwag mo munang itigil ang serbisyo. At yung credit card. Sandaling natahimik ang linya. Ramdam ni Jay ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Bakit ako tutulong, kuya? Tugon ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Wala na ako sa bahay. Iaasa mo pa rin sa akin yan? Elena, kasi naiintindihan ko naman na galit ka pero hindi ko kasi kakayanin na bayarin to lahat. Malulubog ako. Magpatulong ka sa asawa mong panay reklamo. Huwag mo na akong idadamay pa sa problema nyo. Total wala ka rin namang ginagawa ng panay parinig sa akin yung asawa mo. Pareho lang kayo ni mama. Magsama-sama kayo sa hirap at ginhawa. Pare-pareho kayong mga walang utang na loob. Elena. Naputol na ang linya.
Napasandal sa pader si Jay. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. Napahiya siya, pero higit sa lahat, tinamaan siya ng katotohanan. Lumipas ang isang buwan. Ang bahay ay unti-unti nang naglalaho ang ningning. Araw-araw, walang palyang panunumbat ni Irene. Nasaan ang card? Bakit tayo pa rin gumana? Jay, inutil ka ba talaga? Hindi mo man lang maayos ang isang credit card? Lumalim ang hukay ng pinagkukuhanan ni Jay ng kanyang pasensya. Hindi niya masabi ang totoo na ang card ay putol na. Dahil si Elena ang tunay na may-ari nun. At ang kapatid niya ang bumuhay sa kanila noon. At ngayon na wala na to, wala na rin ang kanilang lifeline. Ang kanilang mga savings ay nauubos na sa pagbili ng mga luho ni Irene at ang kuryente ay malapit na ring maputol. Hanggang sa dumating ang umaga ng ika-30 araw. Isang makapal na sobre ang iniwan sa gate. Disconnection notice. Hindi lang isa, kundi 3. Meralco, Manila Water, Internet, final notice, disconnection in 24 hours. Pumasok si Jay sa bahay na dala ang mga papel. Nakita ito ni Irene. Ang dating maingay na asawa ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga babala. Ano yan? Tanong ni Irene. Inilapag ni Jay ang papel sa hapag. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala na. Putol na ang kuryente tubig natin bukas. Ano? Bakit? Sigaw ni Irene. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Akala ko ba inayos mo na? Tumingin si Jay sa kanyang asawa. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Ninignan niya si Irene ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Walang inayos. Dahil hindi ko na kayang kasinungalingan. Ang bahay na to, ang lahat ng ginhawang ginagamit mo, na nararanasan mo, hindi akin. Hindi ako nagbayad nun. Si Elena ang nagbayad. At ngayong wala na siya. Wala na tayo. Walang-wala na. Tayo ang tunay na palamunin ni Irene. At ngayon, kailangan nating harapin ang katotohanan. Natahimik si Irene. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Si Elena? Nagpapatawa ka ba? Saan naman siya kukuha ng pera? Nakatambay lang naman yun sa loob ng kwarto niya. Buong araw nakaharap sa computer. Humagalpak ng tawa si Irene. Halatang hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagmamaliit. Sadyang idinidi ng bawat salita para masaktan si Jay. Jay, uminom ka ba ng gamot? Nakapambahay lang yung babaeng yun araw-araw. Mukhang basa ng suot. At laging nagkukulong sa kwarto. Ano naman na magiging trabaho niya? Tama si Irene J. Huwag mo nga kaming niloloko. Alam nating lahat na walang ambag ang kapatid mo. Baka naman nakikipag-date lang yon sa kung sinong mayaman kaya may panggastos. Huwag kang magpapakatanga sa pagtatanggol sa kanya. Ang kapatid mo, palamunin. Wala na tayong pag-uusapan tungkol dyan. Huminga ng malalim si Jay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit na matagal nang kinikimkim. Hindi na niya kaya ang kapal na mukha ng mga ito. Ang pagiging bulag nila sa katotohanan na si Elena ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag, mga dokumento. Hindi na niya kayang itago. Inilapag niya ito sa hapag. Kasunod ang mga printed na resibo at bank statements na kanina pa niya gustong ipakita. Basahin niyo. Malamig at may diin na utos si Jay. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw ngunit may dalang bigat na nagpatahimik sa kusina. Basahin niyo ang bawat pahina. Ang sahod niya ay ₱250,000 kada buwan bilang senior software engineer sa Amerika. Hindi po siya naglalaro. Irene, siya ang lihim na nagbabayad ng amortization ng bahay na to sa bangko para hindi tayo mapalayas. At ito,
Itinuro niya ang isang resibo na may pulang marka. Ito ang credit card bill na hinilustay mo. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na paghinga ni na Irene at Aling Teresa. Binuklat ni Aling Teresa ang mga papel. Ang kanyang mga mata, na dati matapang at puno ng panghuhusga, ay unti-unting lumabo sa luha habang nakikita ang mga zero sa bank account ni Elena na nakapangalan sa kanya. Ang pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit si Irene, nanatiling matigas. Ang kanyang ego ay masyadong malaki para tumanggap ng pagkakamali. Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Irene. Bagamat nanginginig na ang kanyang boses, kinuha niya ang folder at marahas itong itinapon sa sahig. Photoshop lang to! Hindi totoo yan! Hindi pwedeng mas malaki ang sahod ng palamunin na yan kaysa sa akin na nakapagtapos at nagtatrabaho sa opisina. Jay, niloloko mo lang kami. Gising, Irene! Gising! Sigaw ni Jay pabalik, na ngayon ay hindi na napigilan ang emosyon. Habang pinapahiya mo siya, habang tinatapon mo mga gamit niya, siya ang nagbabayad ng kuryente na ginagamit mo sa pagkulot ng buhok mo. Siya ang nagbabayad ng tubig na ginagamit mo sa pagligo. Tayo mga pabigat dito, Irene. Tayo! Lumipas ang 5 araw. Walang internet. Naputol na dahil hindi na nakabayad. Ang kuryente at tubig ay naisalba pa. Pero sardinas at kanin na lang ang ulam nila araw-araw. Ang pinaka-pressure, ang notice mula sa bangko para sa foreclosure ng bahay. Wala na tayong pera, Irene. Anong gagawin natin? Sigaw ni Jay habang nagkukulong sa kwarto. Ang kanyang boses ay pagod na pagod. Sinisingil na ako ni Elena sa card na ginamit mo. Kung hindi ko mababayaran, mawawalan tayo ng bahay. Wala na tayong matutuluyan. Kasalanan mo to, Jay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng card. Ganti ni Irene habang nagwawala sa loob ng kwarto. Bakit hindi mo sinabi sa akin na galing sa kanyang pera? Kung sinabi mo, edi sana hindi ko na kinuha. Ngayon mo pa naisip yan? Ngayon wala na tayong makain? Mapait na tawa ni Jay, habang si Aling Teresa naman ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Nagsisisi sa bawat masasakit na salitang binitawan niya kay Elena. Sa gitna ng awayan, inutusan ni Aling Teresa na humingi ng tawad si Irene kay Elena. Hindi sumang-ayon ng unang babae, pero napilit siya ng mag-ina. Gulat na gulat pa siya nang sabihin ni Jay na sa isang luxury condo nakatira ang kapatid. BGC? So doon siya nagtatago? Humisi si Irene. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na ideya. Nasa mamahaling kondo siya habang tayo ay naghihirap dito? Hindi pwedeng siya lang ang masaya. Pipilitin ko siyang ibalik ang card o kukunin ko lahat ng gadgets niya bilang kabayaran sa perwisyo niya. Pagdating sa BGC, muntik na silang hindi papasukin sa lobby dahil sa itsura nilang mukhang stress, haggard at hindi angkop sa lugar. Nang makapasok, nagwala si Elena. Lahat ng galit niya nitong mga nakarang araw ay inilabas niya. Nasaan si Elena? Elena, lumabas ka dyan! Alam ko nandito ka! Sigaw ni Irene sa gitna ng lobby, habang ang mga guard ay mabilis siyang pinapalibutan. Isa kang traidor na pamilya. Magnanakaw ka ng pera. Ibalik mo ang card ko. Ibalik mo ang pera namin. Ma'am, wag po kayong mag-iskandalo rito. Mapipilitan po kaming kaladkarin kayo palabas pag hindi kayo tumigil. Malamig na sabi ng concierge na halatang sanay sa mga ganitong gulo. Ba't mo ako palalabasin? Sister-in-law ako ni Elena Sanchez at kasama ko ang nanay niya. Palabasin niyo siya. Walang utang na loob ang babaeng yan. Ang sarap-sarap ng buhay niya rito tapos kami na pamilya niya hinahayaan niya lang na maghirap. Ang boses ni Irene ay nag-e-echo lamang sa matayog na kisame ng lobby. Nagbibigay ng mas matinding kahihiyan sa kanilang pamilya. Nakatayo lang ang guard na may hawak na radyo. Tahimik na nakatingin sa kanya na parang isang baliw. Ipinaalam kay Elena ang kaguluhan. Napangiti siya ng palihim. Guard, escort them out. Utos ni Elena sa kanyang intercom. Ang boses ay walang bakas ng emosyon.
At huwag niyo na silang papasukin kailanman. I-blacklist niyo ang mukha nila. Habang kinakaladkad palabas ng mga guard, lalong nagngit-ngit ang kalooban ni Irene. Ang kahihiyang naramdaman niya sa labi ay higit pa sa gutom na nararamdaman nila. Ang leksyon na ibinigay ni Elena ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang nila palabas ng gusali, ramdam nila ang unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Pagbalik ni na Irene mula sa BGC, hindi sila nakauwi ng may dalang pera o tulong. Sa halip, dala nila ang higit pang puot. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Jay na nakaupo sa sahig ng kanilang sala, hawak ang isang brown envelope. Jay, bakit ka nandito? Di ba dapat nasa trabaho ka? Tanong ni Irene, na halatang pagod at nanginginig pa rin sa kahihiyang naranasan sa labi ng kondo ni Elena. Dahan-dahan tumingala si Jay gamit ang liwanag ng kanyang phone. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Tinanggal ako, Irene. Hindi na nagusto ng management ang trabaho ko. At may pumalang transaksyon na naging malaking problema sa buong kumpanya. Sa halip na makaramdam ng awa o pagsisisi para sa asawa, ang unang naramdaman ni Irene ay matinding galit para sa kanyang sarili. Dahil mawawala na ang kanyang maayos na buhay. Ang kanyang ego ay hindi matanggap ang batugan na itinaboy niya. Ay nakatira sa penthouse habang siya ay naghihirap. Kasalanan to lahat ni Elena. Ang kapal na mukha niya. Sigaw ni Irene habang mabilis na nagtitipa sa kanyang phone. Gamit ang mobile data. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka mawawala ng trabaho. Siya ang may kasalanan nito. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung gaano kawalang puso ang kapatid mo. Hindi lang simpleng post ang ginawa ni Irene. Kumuha siya ng ring light na binili pa gamit ang card ni Elena noon. Itinapat sa kanyang mukha at nag-Facebook Live habang umiiyak ng walang luha. Tulungan niyo kaming i-share to. Hikbi niya habang hinahawakan ang kamay ng kanyang biyenan para sa dramatic effect. May kapatid ang asawa ko na milyonarya. Nakatira sa luxury condo sa BGC, pero hinahayaan kaming mamatay sa gutom. Hindi niya kami tinutulungan. Ngayon, nawala ng trabaho ang asawa ko dahil sa kanya. Gumawa rin siya ng maikling video sa TikTok na may malulungkot na background music. Pinapakita ang madilim nilang sala habang may caption na Milyonaryong kapatid, #walang puso, #justice for Jay. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang post at ang kanyang mga live stream. Ang mga kaibigan ni Irene at ang mga taong walang alam sa katotohanan ay nagsisimulang mag-react ng angry at nag-iiwan ng masasakit na komento laban kay Elena. May mga nag-share pa nito sa iba't ibang public groups. Habang nangyayari ito, si Aling Teresa naman ay hindi na rin makatiis. Walang utang na loob na bata! Galit na sigaw ni Aling Teresa. Pinalaki ko siya, pinakain. Tapos ngayon na mayaman na siya, ahayaan niya tayong magdusa rito. Demonyo ang kapatid mo, Jay. Tama si Irene. Dapat lang sa kanya na mabuko sa buong mundo. Isumbong natin yan sa media, sa Tulfo, kahit saan. Sisiguraduhin kong babagsak din ang karangyaan niya. Hindi pa nakontento si Irene. Hinanap niya sa LinkedIn ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Elena sa Amerika. Sinimulan niya i-spam ang opisyal na pahina ng kumpanya at ang mga komento ng mga executives nito. This company employs a heartless thief. Elena is leaving her family starving in the Philippines. Paulit-ulit niyang ginagawa ito gamit ang kanyang mobile data habang tumatawa ng mapait, determinadong sirain ang career ng kanyang hipag. Samantala, sa kanyang kondo, nakatanggap ng notifikasyon si Elena. Nakita niya mga mensahe ng kanyang mga kakilala at ang mismong post ni Irene, kabila mga spam comments sa kumpanya niya. Hindi siya natinag, hindi siya sumagot sa komento. Sa halip, kinuha niya ang kanyang laptop at nagpadala ng email sa kanyang abogado. Attorney Reyes, tipa niya sa keyboard. Pakihanda ang cease and desist letter para sa cyber libel at defamation.
At pakisama ang lahat ng ebidensya ng bank transaction na nagpapatunay na ako ang nagbabayad ng lahat ng gastusin nila sa nakaraang 3 taon. Ipadala ito sa kanya bukas ng umaga. Isinara ni Elena ang laptop. Alam niyang sa mundong ito, ang ingay ng social media ay madaling patahimikan ng katotohanan at ng batas. Irene, bulong niya sa hangin. Ito ang uling pagkakataon mong maging maingay. Pagkatapos nito, lalamunan ka ng sarili mong kasinungalingan. Sa madilim at mainit na sala ng bahay, tanging ang liwanag lamang ng ring light at ang cellphone ni Irene nagbibigay buhay. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono, abala sa pagbibilang ng mga likes, shares, at mga nakikiramay na komento sa kanyang viral post. Ma, tina mo! Tuwang-tuwang hiyaw ni Irene habang pinapakita ang screen kay Alan Teresa. May mahigit 10 likes na ang shares ng post ko. Marami na rin nagpapadala ng mensahe sa akin. Nagtatanong kung may GCash ba tayo para makatulong sa pagkain at pambayad sa kuryente. Sabi ko sa iyo, May, konting iyak lang sa camera kakagatin ng mga ututong netizens. Mabuti naman kung gano'n, Irene. Para naman may pambili tayo ng desenteng ulam. Napakasakit na sa lalamunan itong sardinas araw-araw. Pero, sigurado ka ba na hindi tayo babalikan ni Elena? Baka magwala yon kapag nalaman niyang sinisira natin ang pangalan niya sa kumpanya niya. Ha! Hayaan mo siya. Asik ni Irene, sabay irap. Anong gagawin niya? Totoo naman talaga na umalis siya dito at hinayaan tayong magdusa habang siya nakatira sa kondo. Napakasarap ng buhay. Sa isang sulok, nakaupo pa rin si Jay sa sahig. Nakasandal sa dingding at nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang kahit anong emosyon. Para siyang estatwa na unti-unting dinudurog ng kanyang sariling konsensya. Jay, tumayo ka nga dyan. Bulyaw ni Irene sa asawa. Para kang timang dyan sa sulok. Mag-post ka rin sa account mo. Sabihin mo na pinapabayaan ka ng sarili mong kapatid. Kaya ka nagawang matanggal sa trabaho. Mas makukuha natin ang awa ng mga tao kapag ang mismong kuyang umiyak. Hindi sumagot si Jay. Nanatili siyang pipi. Biglang narinig ang isang malahas at sunod-sunod na katok sa kanilang gate sa labas. Sino ba yan? Ang bastos naman kumatok. Reklamo ni Irene habang naglalakad patungo sa pinto. Baka yan na yung media o yung mga gustong magbigay ng donasyon sa atin, ma? Mabilis na binuksan ni Irene ang pinto at naglakad patungo sa gate. Ngunit sa halip ng mga reporter na may dalang kamera o mga kapitbahay na may dalang tulong, 3 lalaki nakabarong at may bitbit na mga makakapal na dokumento ang kanyang sinalubong. Sa likod nila ay 2 pulis na nakatayo ng tuwid. Magandang hapon. Formal at malamig na panimula ng lalaki nasa gitna. Kayo po ba si Ginang Irene Sanchez? Oo, ako nga. Sino ka? Sino kayo? Mayabang na tanong ni Irene habang nakataas ang kanyang kilay. Ako si Atty. Reyes, ang legal counsel ni Miss Elena Sanchez. Sagot ng abogado na naging dahilan upang biglang mawala ang kulay sa mukha ni Irene. Naparito kami upang opisyal na ibigay sa inyo ang 3 mahahalagang dokumento. Inabot ng abogado ang unang makapal na papel. Una, ito ang cease and desist order para sa inyong social media post, kasabay ng isang formal na demanda para sa isang cyber libel at slanderous defamation sa ilalim ng Republic Act No. 10175. Ang inyong mga ginawang posts, Facebook Live, at spamming sa LinkedIn page ng kumpanya ni Miss Elena ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon at karir. Ano? Dinedemanda niya ba ako? Sigaw ni Irene, pilit na nagmamatapang, kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Huwag niyo akong takutin ng mga batas-batas na yan. Totoo naman ang sinabi ko. Walang pusong kapatid DJ. Hinayaan niya kaming mamatay sa gutom. Pangalawa, patuloy ni Atty. Reyes na hindi man lang pinansin ang pagsigaw ni Irene. Ito ang demand letter para sa agarang pagbabayad ng halagang 185,000. Ito ang kabuuang nagastos ninyo sa supplementary card na nakakabit sa account ni Miss Elena sa nakaraang 3 buwan, kasama ng mga interes at legal fees. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng 5 araw,
Itutuloy namin ang estafa laban sa inyo. Sa pagkakataong ito, lumabas na rin si Aling Teresa mula sa kusina, bitbit ang sandok at namumutla mukha. At pangatlo, muling nagsalita si Atty. Reyes habang inaabot ang huling dokumento na may tatak ng isang kilalang bangko. Ito ang opisyal na foreclosure notice mula sa bangko para sa bahay na to. Dahil opisyal lang kinansela ni Miss Elena ang kanyang auto-debit amortization payment na nagkakahalaga ng 45,000 kada buwan. At dahil walang pumasok na bayad sa nakaraang 3 buwan, ang bangko ay magsasagawa ng foreclosure proceedings. Mayroon lamang kayong 15 araw upang linisin ang bahay na to bago kunin ng bangko ang ari-arian. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Aling Teresa. Nabitawan niya ang hawak na sandok na lumikha ng matunog na kalampag sa sahig. Ano? Nangangatal ang labi ni Aling Teresa. Si Elena, ang nagbabayad ng bahay. Hindi ba't si Jay ang naguhulog sa bangko buwan-buwan? Tumingin si Atty. Reyes kay Aling Teresa na may halong awa at lamig. Ginang Teresa, sa nakaraang 3 taon, si Miss Elena po ang buwan-buwan nagbabayad ng 45,000 para sa bahay na tinitirhan ninyo. Siya rin na nagbabayad ng inyong kuryente, tubig at internet sa pamamagitan ng kanyang personal bank account. Heto po ang mga kopya ng bank statements at resibo na nagpapatunay. Inilapag ng abogado ang mga dokumento sa kamay ni Aling Teresa. Nang mabasa ni Aling Teresa ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Elena sa mga resibo ng bangko na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa kabuuan, tuluyan na nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa semento ng kanilang bakuran habang hawak ang kanyang dibdib. Ang anak ko na itinaboy ko. Siya palang nagbibigay sa amin ng masisilungan. Humarap si Atty. Reyes kay Irene na ngayon ay tuluyan ng natulala at hindi makapagsalita. Ginang Irene, ang lahat ng ebidensya ay nasa amin na. Ang social media post mo ay nakasave na sa aming database bilang digital evidence. Magkita na lamang po tayo sa korte. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa social media sa loob lamang ng 24 na oras. Matapos maipasa ang demanda, isang kilalang PR firm at ang legal team ni Elena ang naglabas ng isang formal na pahayag sa publiko. Isinama nila ang lahat ng opisyal na bank receipts, ang kasunduan sa bahay na pinirmahan ni Irene at ang kabuuang credit card statements na nagpapakita ng mga luho ni Irene, mga mamahaling kape, branded na kagamitan at mga kainan sa labas. Habang si Elena naman ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho bilang isang lehitimong senior software engineer para sa isang dayuhang kumpanya. Ang mga netizens na dati ay nakikiramay kay Irene ay biglang nagising sa katotohanan. Ang mga dating komento ng awa ay napalitan ng matinding poot at pangungutya. Grabe, ang kakapal na mukha ng pamilyang ito. Pinalayas na nga nagbabayad ng bahay at kuryente, nagawa pa nilang siraan sa social media. Si Irene pala ang tunay na palamunin na mahilig sa luho. Ginamit pa ang credit card ng hipag para magmalaki sa opisina. Sabi ng isa pang sikat na vlogger. Ang mga hashtag na ginawa ni Irene ay biglang napalitan ng Justice for Elena. Hashtag Irene the User. Hashtag makapal na mukha. Maging ang kanya mga office mates na dati niyang nililibre ay nagsimula ng umiwas sa kanya. At ang kanyang boss ay tinawag siya sa isang closed-door meeting dahil sa kahihiyang dinala niya sa kanilang opisina. Samantala, wala nang natitirang luha si Aling Teresa. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang mga maleta at mga kahon na naglalaman ng kanilang mga natitirang gamit. Ang bahay ay opisyal lang nilagyan ng foreclose, nakaratula ng bangko sa labas ng kanilang gate. Jay! Humihikbing tawag ni Aling Teresa sa kanyang anak. Wala na tayong matitirhan. Saan tayo pupunta? Si Jay ay hindi sumagot. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay, handa nang tanggapin ang kanyang tadhana. Humarap si Aling Teresa kay Irene. Dinuro-duro niya ang babae at hinablot ng marahas ang buhok nito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Demonyo ka! Kung hindi dahil sa kasakiman mo at kayabangan mo, hindi sana magkakaganito ang pamilya ko.
Sinira mo ang buhay ng mga anak ko. Bitawan mo ako, Ma! Masakit! Sigaw ni Irene habang pilit na kumakawala. Hindi ko naman alam na si Elena ang nagbabayad ng lahat. Si Jay ang may kasalanan dahil hindi niya sinabi sa akin. Kung may kaunti kang kahihiyan at hindi ka na naging mapang-api, hindi sana tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Aling Teresa bago tuluyang mapaupo sa sahig at kumahagulgol. Tingnan mo. Kailangan nating puntahan si Elena. Kailangan nating magmakaawa sa kanya. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Sinubukan nilang muling puntahan si Elena sa kondo nito, pero hindi sila pinapasok ng guard. Blacklisted na sila. Hindi na rin sila kinakausap pa ng babae. Maging ang pamilya ni Irene ay kinakahiya na siya sa mga pinaggagawa niya. Wala ring tumatanggap pa na trabaho kaya napilitan silang umuwi ng probinsya. Natutunan ni Jay mangisda dahil yun ang pangunahing hanap buhay sa probinsya nila. Si Irene ay naglalako ng isda. Ang dating maayos niyang buhay sana ay napalitan ng paghihirap. Wala nang mapagmataas niyang ugali, puro pagpapakumbaba na lamang. Samantala si Elena, kahit galit siya sa pamilya niya, lihim niya pa rin na tinutulungan ng mga ito sa paraan na hindi nila alam. Kung umabot po kayo hanggang dulo, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-iwan ng komento para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na upload. Please, huwag din kalimutan na mag-like, comment, and share. Muli, maraming salamat po.